Oh, ito na, nahulihan na si Alan Peter Cayetano. Actually, mga kababayan, kahapon pa to, sunod-sunod ang mga post, ang mga tweet or mga ex ni Senator Ping Lacson kahapon. 9 hours ago. Sorry, 9 hours ago. Yan. Sabi, Taguig, Ghost Infra Projects update. Ayan, nag-update pa. Ang damning evidence. Oo. Medyo witty ka dyan, Senator Ping Lacson. Ang damning evidence. The plot thickens. The list lengthens. The case strengthens. Kung merong shoot sa balde, meron ding shoot sa kaldero. Patay, dalawa yan, guys. Dalawa agad ang kaso ni Alan Peter, no? Kasi alam nyo, mga kababayan, ito kasi si Alan Peter, sigaw ng flood control. Oo. Diba? Silang dalawa ni Rodante Marcoleta. Flood control sila ng flood control. Tinatago daw ang ebidensya ng flood control. Blah, 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 blah. Eh kayo pala may tinatago. Ayan na. Adi sa inyo ngayon na-expose. Kaya pala gigil, di ba? Kaya pala gigil ito si Alan Peter. Gusto niyang manipulahin ang kwentuhan ng flood control. Gusto niya siya ang merong sa kanya maniniwala ang taong bayan pagdating sa flood control. Para nga naman, pag lumabas itong mga ganitong klaseng balita, ang pwede lang, ang convenient excuse niya, kanyang palusot, mga babayan, inaatake siya. Pero mga babayan, sabi nga ni Senator Ping Lacson, shoot sa kaldero. Dalawa agad, guys. Oh. Wala pang isang buwan. Mga babayan. Dalawa agad yung pwedeng maihabla dito kay Petra. Isang 50 million peso kaldero issue diyan sa doon sa SEA Games na ngayon ay iniimbestigahan na ng NBI. Meron na silang special task force para imbestigahan yan. And by the way pala, nagsalita si Pisgok. Sabi ni Pisgok, na-audit na raw sila noong 2022 pa at naisumite na raw nila yung kanilang audit noong 2022 pa. Sabi ni Pisgok. Tapos binida pa niya yung auditing firm daw nila ay PricewaterhouseCoopers, PwC, o sosyal, mga kababayan. Mamahalin nyo na auditing firm, guys. Kaso, mga kababayan, hindi lang kasi private funds ang pinag-uusapan nating audit. Meron din hong public funds. Kasi, kailangan ho nilang mag-audit ng, sa kanilang private auditors. Kasi merong public funds na pumasok. May mga donations kasi. At syempre, kailangan nilang i-report yung flow, yung cash flow ng private donations. Kailangan nila i-report yun sa kanilang mga principal, kung sino man yung nag-donate, hindi ba? Kaya maniniwala ako na pwedeng nagkaroon ng audit, pwedeng nagkaroon ng checking, pero hindi doon sa public funds. Hindi yung sa public funds. Public funds kasi ang nag-audit dyan, COA. So, dahil nagkahalo yung pera, hinalo ni Alan Peter yung private sa public funds, siguro ang palusot niya ngayon dahil inaudit na yung private funds, damay na rin yung public funds. Pero hindi ho kasi ganun. Hindi ho kasi ganun. Ulitin natin mga kababayan na dalawa kasi yung sources ng pera. Isang public, isang private. Para sa private, yung mga nag-donate, mga kababayan, syempre kailangan nila mag-report kung saan napunta yung pera. Baka doon yung sinasabi nilang audit, doon sa private. Pero mga kababayan, meron din kasing public funds. Kung di ako nagkakamali, umabot ng 10 or 12 billion pesos. Yung public funds na ginastos sa SEA Games 2019. 10 hanggang 12 bilyong piso. In fact, mga kababayan, meron pang chismis na excuse me. Meron pang share ang Office of the President dyan na si Rodrigo Duterte nung panahon na yon. At in fact, mga kababayan, meron ako napanood kanina ng video. Damay si former Executive Secretary Salvador Medialdea dyan sa kaldero na yan. Kasi nga, mga kababayan, yung gumastos kasi dyan, yung gastos dyan sa kaldero, kinuha rin nga kasi sa public funds, merong confidential or intelligence funds na inihalo. Pinaghalo-halo para hindi mahalata. May confidential funds or intelligence funds na inihalo na galing sa Office of the President. At dahil Office of the President yan, mga kababayan, malamang sa malamang, kumikbak ang Office of the President. At dahil kumikbak ang Office of the President, sino ba ang Executive Secretary at the time? That is Salvador Medialdea.
Kaya mukhang madadamay si Salvador Medialdea. Kaso wala siya ngayon sa Pilipinas, nasa abroad siya, nagpapa-opera daw sa puso eh. Di ba? So ngayon, mga kababayan, mas napapatunayan or mas nagiging solido yung paniniwala na yung mga kapalpakan ng Duterte administration, yung mga katiwalian sa ilalim ng Duterte administration, ay ngayon lang na-expose. Pwede nyo sabihin politika, pinupolitika lang si Alan Peter o pinupolitika lang si Medialdea, pwede nyo sabihin ganun, walang problema. Kasi politika naman talaga yan eh. There's an angle of politics dyan. Meron talagang angulo. Pero kasi ang tanong dito, hindi kasi sapat na sagot. Hindi sapat na sagot ang salitang politika sa kapag tinanong ka ng saan mo dinala ang pera. Hindi, pinupolitika lang ako eh, bla bla bla. Oo nga, saan mo nga dinala yung pera? Kung hindi ka pinupolitika, saan mo dinala yung pera? Saan mo dinala yung budget? O sige, sabihin na natin pinupolitika ka, walang problema. O sige, saan mo dinala yung budget? Yun. Kaya mga babayan, may problema ngayon itong si Alan Peter Cayetano. Kasi kahit sabihin niya na pinupolitika lang siya, kahit sabihin niya na siya ay pinagtitripan at iniimbestigahan lang ni Ping Lacson dahil sinabi mismo ni Ping Lacson dahil daw dahil kinuwestiyon daw ang kanyang kredibilidad. Kahit sabihin niya pinupolitika siya, hindi pa rin yung sagot sa tanong na saan mo dinala yung pera. Kung paninira yan, o di walang problema kung paninira. O sige, sabihin natin, paninira nga. Pero, saan mo nga dinala yung pera? Kasi kung paninira lang yan, madali mong maipapaliwanag kung nasaan yung pera, di ba? Kahit politika lang yan. Kahit pinupolitika ka, kung malinis ka talaga, may ipapaliwanag mo kung saan mo dinala. Hindi ba mga kababayan? Hindi ba mga kakotsero? Kahit sabihin pa ni Ping Lacson na ito lahat ng pera ninakaw ni Alan Peter Cayetano. Kung inosente talaga si Alan Peter, hindi mapapaliwanag niya. Hindi, mali ka Ping Lacson kasi yung budget na yan, ito yan. Yung budget na yan, ito yan. Yung budget na yan, ito yan. Ganun. May papaliwanag dapat. Ang problema, mukhang hindi may papaliwanag to ni Alan Peter Cayetano. Kasi sabi sa isang interview kanina na yung mga testigo na mismo ang lumalapit kay Ping Lacson. Yung mga taong involved na mismo ang lumalapit kay Ping Lacson at nilalaglag si Alan Peter Cayetano. Ayun lang. Mas mahirap yun, no? Yung mga testigo mismo ang manglalaglag sa'yo. Mas mahirap na sila mismo ang nag-raise ng issue laban sa'yo. Kaya nga sinabi ni Ping Lacson na the list lengthens, sumahaba daw ang listahan. Bakit? Kasi nga, yung mga tao mismo ang naglalaglag kay Alan Peter. O ito, pakinggan na sa interview. Loob eh. Alam mo naman, tagabantay ako ng tweet ni Sen. Nakita ko may part 2. May nabasa. Part 2, tinindin ako si Sen. May hawak ka ang cellphone. Sen, talungin ko na nga po kayo. Ito pong... Multitasking. Opo, multitasking. Yung pong nabanggit ninyo previously na issue doon naman po sa Taguig City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konting paliwanag yung ating mga kababayan, kapamilya. Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga? Nakita ng aming team. Yung nag-overlap, kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So, hindi mo masasabing parang completely na-ghost kasi may nagawang portion. Pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong pangpat. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto, at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung nakalaan na pondo para sa span na yon. Naalala nyo mga kababayan nung pinag-uusapan natin itong 1 billion ni Alan Peter Cayetano? Isa tayo sa mga unang nagkwento nito eh. Hindi pa ito pinipick up ni Ping Lacson. Pinick up na natin, binobroadcast na natin. Kaya pala mga kababayan, kung maalala nyo yung report ng bilyonaryo, may mga patong-patong na locations. Oo. Kaya pala may ganun mga kababayan. Kasi doon dinadaan yung corruption. So, halimbawa, ito yung may 100 meters na ganyan. Itong 100 meters na to,
May cost yan. Sabihin natin 100 million ang cost niyan. Okay. Ngayon, ang gagawin ng grupo ni Alan Peter, i-overlap nila, ipapatong nila, ganyan. Yung slope. Tapos ito, 100 million din ang cost. Oo, 100 million din to ganyan. So ngayon, mga kababayan, dahil meron ka ng 100 million na gawa na, sabihin natin ganon, may 100 million ka nang gawa. O di nakatipid ka ngayon ng kalahati dito sa bagong project mo, nakatipid ka ng 50 million. Kasi ang i-construct na lang nila is yung kalahati. So, saan pupunta kayo yung 50 million? Yun na yung patong. Yun na yung kurakot, guys. Oo. Sa overlap kumukupit si Alan Peter, guys. Sa patong. Yun na yung ikukurap nila. Yung patong. Yung overlap. Patay. Kaya pala dikit-dikit yung project doon sa Taguig. Di ba naalala nyo yun? Pinag-usapan natin. 1 billion yung budget tapos dikit-dikit sa isang lugar yung project. Parang bubuyog. Tsura. Dikit-dikit Ganun pala ang diskarte ni Alan Peter, guys. Oo. Ganun pala ang diskarte ni Petra. Kung meron kang 10 ganun, di ba, na overlap. May 10 kang overlap. Tig 100 million. 50% lang ang magagamit na budget. Magkano ang kickback mo dun? Di ba? 50 million times 10, 500 million? Grabe! Oh. Ang lala, guys. Yun pala yung sikreto ng pagyaman ni Alan Peter. Oo. Ay, good luck. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, in-overlap yung span. So parang minsan lang ginawa, pinalabas na 2 beses na pondohan yung span na yun. Opo. I hope you can follow, no? Yung Opo. 100 meters sa linear meters. Para nagpatong Nagawa na yun Pero gawa na sa documentation, parang nasaklaw pa uli yung tapos yung kunwari nagawa pa uli. Ganon. Parang- Ang ano nga naman dyan, mga kababayan, wala kang ghost project. Di ba? Wala kang ghost project dyan. Kasi may construction may na-construct. Yun nga lang, patong. Mismanage yung pera. Parang yung buntot, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang, yung dulo. So, yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasin bago. Yes, natapos na at bayad na. So natibid mo yung dulo na yon. Kung halimbawang sabihin natin 10 linear meters, at kung halaga ng isang linear meter halimbawa 400 or 500,000. So kung hakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 billion, di ba? Kung halimbawa 500,000 yung isang, example lang ito, halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung kontrakto ng 5 billion. Correct. At nawala ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 billion pesos kaagad. Oo, nako. Kung gano'n ang kwentahan, di ba? Opo. Tapos pinakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing, ang isang kaduda-duda, so far, ang nakikita namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito, 6 billion, 795 million yung insertion, na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan. So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga 100 million, 100 million, 100 million. Ang haba. So hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang pareho yung lokasyon. Pareho description. Ibig sabihin, isang proyekto, dalawang beses pinondohan. Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na 2 beses pinondohan. Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yun, at madali makita yun, nasa record yan ghost yung isa. Pero kung hindi na in-implement yung isa doon, kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million na yun? Yun ang tanong doon. Opo. So, problema niya. Long and short, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posible mga testigo. So, hindi lamang nako-confine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito. Itong Patay ka, Alan Peter. Gusto mo ng blue ribbon, di ba? Gusto mo ng blue ribbon kung hearing, di ba? Yan na, blue ribbon mo. sir, sa
dito sa projects na ito sa Taguig, may mga nagsasabi baka pagganti kay Senator Alan Cayetano dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin ni... Naglabas siya ng statement, Chris Partner, sabi bakit daw po Taguig lang, Senator Ping, ang pinupunteriya, ang dami pa daw City. ibang lugar na may mga ganyang ghost at illegal na mga infrastructure projects. Well, una hindi ko magpapa-ipokrito, no? Siya yung ang ingay At saka inatak niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Alam mo, nandiyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabuntun yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yun talaga yung napakarami. Pati sa Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Pero nandiyan sa baul namin yan. Nasa board file namin yan So ngayon nag-ingay siya ng ingay. Siyempre, sabihin ko sa ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano na hindi naman totoo. Siyempre, pag inatap mo yung integrity ko, ibabangon ako. At gagantihan kita. Sabihin niya ng sinisiruin ko yung Taguig. Well, he can say that, he can claim that. Pinaprioritize ko lang, hindi ko sinisingle out. Inuuna ka lang, boy. Lang dahil sa ingay niya. So, Inuuna ka lang pala, boy. Hindi ka sinisingle out. let's see kung saan ito aabot. Pero sabi ko nga, ang dami nag-volunteer. Noong nga nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information na sinasala namin kasi baka iba planted na. Opo. Ang dami nagkukusa, no? Hindi nga alis nga namin schedule. Iba nga inahabi ko na sa staff kayo na makapagkita at lahat, ano? And even yung kanyang sariling kapatid na nagparating ng salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun dahil hindi pa nasa-set yung schedule. Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako gahanap ng informant. So, sila mismo yung dahil siguro marami silang alam. So, let's put it that way, ano? Babangon ako at dudurin Ano ako. yung pelikula, linyahan sa pelikula yung sinabi ni Sen Lacson. Sen, Hindi kasi kayo man, alam ba? Sorry mo, Opo. anong gawin mo? Yes, Hindi defend mo yung integrity mo, pero hindi ka titigil sa pag-defend lang kasi kung defensive ka lang lagi, babanat siya ng babanat. So gawin mo correct. isang busy. hindi pa ba naging... At saka meron naman alam mo, kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo. Ang ingay-ingay mo, ang dami-daming problema doon sa lugar mo. Yun lang. Alam mo, pati yung mga, ala ko, isa lang yung bagba niya nung una Ayun! Tapos ngayon, na-identify na bagben. Sa ngayon, at least 3 Ayun, patay! Exciting ang abangan natin sa Blue Ribbon Committee. Ano sir? Kailan Tatlong bagman ni Alan Peter, guys. Ang lala. Ang lala ni Alan Peter, mga kababayan. Oo. Diyos ko. Tatlo, guys. Ibig sabihin, kung tatlo, mga kababayan, ganito lang yan, guys. Ako parang feeling ko, hindi kaya yung si Alan Peter lang yung tatlo. Siyempre, ang hirap pagkatiwalaan nung tatlo, di ba? Tsaka ang hirap i-organize noon pag tatlo ang bagman mo. Feeling ko, tatlo yung bagman representing 3 people. Tatlong tao magkakaiba. Or pwede rin naman na tatlo na kay Alan Peter lang. Kasi si Saldi ko nga, 2 yung kanya, di ba? 2 yung bagman niya. Pwede rin naman. Pero parang sa ugali ni Alan Peter, parang hindi lang para sa kanya yung bagman. Siguro meron din si Digong, 'di ba? Kasi tight, 'di ba? Close lang ni Digong. Tsaka sa kanya galing yung yung sa SEA Games. Tapos bagman ni Digong si Mejel Dea. Pwede rin. Maria Lourdes Canaria. Pwede posible 'yan. Oo. Pwede yung isa kay Pia Cayetano sa kapatid niya. Diba? Or yung isa tapos isa sa kanya. I don't know. Pero syempre kasi kung bagman ang pag-uusapan mo, dapat ang hahanapin mo, yung tiwala ka talaga. Yung tiwala ka talaga. Yung hindi ka ilalaglag. At madaling hanapin kapag nilaglag ka. Kapag tatlo, parang ang hirap i-manage nun. Pag tatlo. So feeling ko, may tatlo talagang may tatlong bagmen. Pero representing other people. Kasama siya syempre. So isa kay Alan Peter, tapos 2 sa ibang tao siguro. Tapos pinaghati-hatian na lang nila. Tingnan nyo, sa sobrang lala ng sa sobrang hirap mag-manage ng bagman, si Franco Mabanta, siya mismo yung bagman sa sarili niya. Di ba? Siya mismo yung bagman sa sarili niya, siya mismo pumipick up ng pera. Kasi nga, mahirap magtiwala sa iba. Mahirap magtiwala sa iba eh. So, baka kung posible na 3 bagman sa kanya lang, kay Alan Peter lang. Pero, it doesn't make sense.
siguro 3 bagmen representing 3 different people. Isa kay Alan Peter, isa siguro kay Digong, tapos isa kay, I don't know, kay Pia, kay Lani, I don't know, basta sa kanila. Kung sino man. Pero exciting to sa Blue Ribbon. Pero, sabi ni Almera Lapore, sabi niya, masaya daw to sa Blue Ribbon. Kaso ang problema, mukhang ayaw nang dalhin sa Blue Ribbon ni Senator Ping. Ito yung pakinggan yung sinabi niya. Ang target, sir. Ganito, Victoria, Robert, kasi ang inisip ko, either simultaneously, ipadala ko ng diretso sa ombudsman para madali na yung investigation nila. See? Baka idiretso na sa ombudsman. Yung ebidensyang nakakalap ngayon ni Ping Lacson, baka idiretso na niya sa ombudsman at idagdag sa current investigation na ginagawa sa flood control. Patay! Pwedeng unahin kong Blue Ribbon o kaya pwedeng hindi ko na idanto sa Blue Ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya. Diretso yung ombudsman na para mas mabilis pa. Kasi kung dadang pa ng Blue Ribbon, medyo may balitak-takan pa dyan. Baka makalas pa yung mga resource persons na mag-a-attend. Tama. Kaya inisip ko ngayon, medyo nagdadalawang isip ako na huwag na idaan sa Blue Ribbon, idiretso ko na sa ombudsman. Para diretso na yung kung kailangan pa nila mag-fact-finding o hindi na kailangan kasi sufficient ang ebidensya, diretso na sa preliminary investigation. Correct. Para madali na yung pag-resolve, yung paggawa ng resolution at kung merong tinatawag nilang reasonable certainty of conviction, may sabit na nila yun, diretso na sa Sandigan Bayan Right. para ma-issue na agad ng warrant. Actually, mas maganda yun. Okay. So, abangan Abangan ang namin yan, susunod sir. na panahon. Actually, maganda yun, yung idea na yun ni Senator Ping. Para hindi na magulo yung investigasyon, di ba?